Darating na September 21, sama-sama po tayo. Punta po tayo sa People's Monument, People's Power Monument sa EDSA Shrine at ipakita natin na kakaisa tayo, galit tayo sa korupsyon. Sama-sama para sa kinabukasan at sama-sama sumpuin ang korupsyon at iparating sa ating pamahalaan at sa lahat, ayaw na natin ng korupsyon. Sama-sama po tayo, September 21, EDSA Shrine ng People's Power, alas 2 mag-uumpisa. Mabuhay! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran, ang bayan mo'y nabantayan, Pilipinas kong mahal. Upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agawin ang kapangyarihan o para tayo ang maging bida. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang na panindigan natin ito at patuloy tayong magbantay na hindi lamang tumitingin sa kahit anong paksyon. Dilaw ka, pink, green, red, dapat lahat ay managot dahil kayo'y Pilipino. Ang kulay nyo ba'y pula? Ang kulay nyo ba'y berde? So bakit natin kailangan silang ipagtanggol? Binabayaran ba tayo para ipagtanggol sila? Sa makatuwid, ang dapat ay ipakita natin sa mga nagaharing uring ito. Dahil akala nila, para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo, walang mananagot at tutuloy ang buhay. Dapat hindi tayo pumayag. Dapat sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, patuloy ang mga pagkilos, patuloy ang panawagan. Hindi lamang si Romualdez, tigilan na natin ang pagkakawatak-watak. Hindi ito ukol kay Romualdez. Wala kami pakialam kung makukulong si Romualdez habang buhay siyang makulong. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan yung ng mga politiko, pwede ba? Ipanawagan nyo rin sa kanila ang pananagutan. Dahil kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, marami sa mga kabataan, batid nyo naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-involve si Lenny Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nila hindi involved? Dapat managot. Dapat ba pagkakampi ni Lenny Robredo, dapat na nilang ipagtanggol? Hindi! Malinaw naman po pala at sana malinaw rin po sa atin yun. Sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer. Kung involved ang mga pinakamatataas, gaya na lamang ng presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat ditong mga untouchable, kagaya ng Romualdez na sinasabi nyo. Diba? Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat pati na rin yung mga ibang politiko sa ibang faksyon. Dapat lahat, yan ang panawagan natin. Lahat ay dapat singilin. Dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino. Minsan lang. Kaya sana, ituloy-tuloy na natin to. Nabuksan na ninyo ang inyong mga mata. Kasalanan na ang pumikit. Salamat po. Una-una sa lahat mga kapatid, lilinawin ko lamang po tayo po ay naparito. Ang kalaban po natin ay mga politikong kurakot. Hindi po natin gagayahin ang mga nasa ibang grupo na sinasaktan at tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin. Hindi po ang mga kapulisan ng ating kalaban, kung hindi ang mga politikong kurakot. Kaya inuulit ko po, dito
ito po ay hindi po natin pinapahintulutan na kahit sino po na makisama sa rally dito o gaganaping rally na ito, na gagayahin natin ang mga ibang grupo na tinatapunan ng basura at sinasaktan ng mga kapulisan. Hindi po tayo naparito upang saktan o kalabanin ng mga pulis dahil hindi po sila ang ating mga kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Yun lamang po. So meron pa pong gustong magsalita, halika po rito nanay. Okay? Magandang hapon sa ating lahat. The Court of Heaven has decided this year 2025. Ikaw mo na may sigat. Ayan, may sulat pa si nanay, naghanda talaga. Kayo pa kaya dyan, yung mga Pilipinong hindi pa po lumalabas, lumabas na po kayo. Huwag po kayong maging keyboard warriors. Dapat po ay maging people warrior kayo gaya ng mga Indonesia at sa Nepal. Kung nagawa ng mga sinaunang Pilipino, nagpalayasin ng mga Espanyol, palayasin ng mga Hapon, palayasin ng mga Amerikano, magagawa rin natin palayasin ang mga politikong nagpapahirap dito sa ating bayan. Ito ang God message. God Heavenly Court of Justice, August 8, 2025. Declared this year 25 the new anointed the heaven spouse since November 1999. Mga kababayan, narinig natin ang boses ng kabataan, narinig natin ang boses ng kababaihan. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng isang senior citizen na nanggaling pa sa Pangasinan upang dumalo sa rallying ito. Kilala ko to, kaibigan to, taga Dagupan City, si Mr. Robert Mimban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat pumunta kayo dito. Ang mga kaisipan ninyo ay independent. Yung sinabi nga ng ating kapatid na wala tayong dapat kulay. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapulisan. Huwag natin sasaktan ng pulis. Siya ang protektor natin. Ang mga pulis, nakakaunawa sila. Ang mga pulis ay sa atin mga yan. Ngayon, nananawagan ako kay President Marcos sapagkat si President Marcos hanggang ngayon 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala pang nangyayari. Kundi ano ang nangyayari? Tingnan ninyo yung blood control, PhilHealth, lahat ng mga dapat na asahan natin na magbibigay sa atin ng kaginhawaan, kinurap nila. Ngayon, sino ngayon ang pananagutin natin? Dapat doon sa taas, pababa, hanggang sa baba. So, nananawagan po ako sa inyo, mga kababayan ko, na kayo ay maging sober. Kayo hindi padiktahan ng mga politikos kapag may susunod na eleksyon. Intindihan natin mabuti kung ano ang ibubuto natin. Kung sino nagmamalasakit sa atin. Yan, marami nating jurisprudence na nangyari. Noon pa, walang nangyayari mga politikos na nagkukurakot sa ating bayan. Kaya lang, naghihinanakit ang aming kalooban ng mga Ilocano. Sapagkat dapat ang Ilocano, si Marcos na Ilocano, wala din bangag din. Okay, awan tinagam mo. Iso nga, pagpangasiyo, ang tutumpuyog tayo amin. Bababahin tayo, Apo Marcos.
na imbag nga malim tayo amin. Salamat na po.